Alam niyo na siguro yung nangyari dito sa Game 3 nung TNT versus Ginebra, kung saan nanalo nga itong TNT Tropang Giga sa salamat dito sa mga clutch play ni Reynan Batak. At ang pinaka-importante para sa Barangay Ginebra yung naging injury dito kay Justin Brownlee. Hindi pa natin natitiyak kung anong sabihin nating status, pero ang alam natin dinala sa ospital itong si Brownlee at ngayon ay naghihintay na ng latest update ng Barangay Ginebra, pati na syempre yung mga fans nila kung ano ang magiging sitwasyon dito at kung sino ang sabihin na nating magi-step up dito para sa Barangay Ginebra. Ngayon, ang iniisip ng karamihan, posible kaya na ito si Justin Brownlee ay hindi makapaglaro dito sa remaining games ng serye at kinakailangan na nila na kumuha ng kapalit. At kung sakaling ganyan nga ang mangyayari na hindi na makapaglaro si Justin Brownlee, sino kaya ang pwedeng kunin naman ng Barangay Ginebra na kapalit para dito? Sa ngayon, marami tayong nakikitang posibilidad dyan, pero ang pinaka-likely na kunin ng Barangay Ginebra ay ito si Chris Macolo. Kung sakali daw na itong si Justin Brownlee, at gusto ko lang i-stress, no, kung sakali lang naman na hindi makapaglaro si Justin Brownlee ng 100% dito sa remaining games sa finals, baka mapilitan ng Barangay Ginebra na humanap ng kapalit. At ang kunin nga nila ay itong si Chris Macolo, na alam natin ay matagal nang gustong bumalik dito sa Pilipinas. Kamuntik nang maglaro sa San Miguel na Commissioner's Cup pero hindi raw nagkasundo at maski na dito sa Converge Fiber Xers. At ngayon nga mukhang itong Barangay Ginebra baka kukunin na ito si Macolo na siyang papalit dito kay Justin Brownlee. Dahil hindi pa natin natitiyak kung anong magiging sitwasyon kay Brownlee kung sakasakali nga na wag naman sana, pero kung malala yung naging injury niya, malaking problema talaga yan para sa Barangay Ginebra. So yan ang magiging sabihin na nating update na aabangan talaga ng mga fans kung kinakailangan na ng Barangay Ginebra na kumuha ng panibagong import. At ang isa pang balita natin ngayon, ito namang San Miguel Beer. Of course, siguro nabasa nyo na rin yung post ni Snow Badwa kung saan sinabi niya na magkakaroon daw ng trade ang Northport at San Miguel next week. At ang nakalagay doon sa picture, itong si Arvin Tolentino at si CJ Perez. Actually, nandun din sa picture na yung si Sabel Lucero. Pero itong si Lucero nasa Magnolia na yan. At ang ayon dito kay Snow, ang magte-trade daw ay San Miguel at Northport lamang. So, ang spekulasyon ngayon lumalabas ay posible kayong Arvin Tolentino for CJ Perez. Kung mangyayari ang trade na yan, fair yan talaga, Arvin Tolentino for CJ Perez. Pero ang tanong, papayag kaya ang SMB na ganyan na maging trade? Alam naman natin na napakahalaga nitong si CJ Perez para dito sa SMB at never pa nangyari na, of course, farm team ang Northport na magkakaroon ng ganyang klaseng blockbuster trade. So, yan ang magiging sitwasyon ngayon dito kung matutuloy talaga yan o hindi. Pero maraming pinag-aaralan ngayon dito management kung sakasakali nga. Dahil sa ngayon, itong San Miguel Beer, nangangailangan daw ng isa pang player na magagamit talaga at yung babagay dito sa kanilang sistema at mukhang ito si Arvin Tolentino nga ang kanilang kinukonsidera. Hindi pa natin masasabi kung talagang matutuloy yan. Pero kung si Arvin Tolentino kukunin ng San Miguel, hindi kaya po pwede na magsama pa sila ng isa pang player katulad ni William Navarro dahil nangangailangan pa ang San Miguel ng iba pang mga players na magagamit dito. Posible na baka si CJ Perez kaya at Motaw Tuwa ang i-trade kapalit nitong si Navarro at si Tolentino. Pero sa ngayon, ayon kay Snow, ito pa lamang, Perez at Tolentino, base doon sa picture na pinakita niya. So, maraming posibilidad na mangyayari dito, pero ang maliwanag, gagalaw na itong San Miguel Beer. At magte-trade nga sila dito sa Northport Bataan Pier dahil ayon doon sa mga reports, nag-request nga itong Star Horse na wag nang makapag-trade itong itong Terra Firma. Kaya nga mukhang ang mangyayari nga ay sa Northport na lang makikipag-trade itong SMB. Kaya sa ngayon, matinding development na yan. At napag-uusapan yung mga matitinding development, mukhang itong si Mikey Williams daw ay naghahanap pa rin ng kontrata dito sa PBA na kanyang masasalihan. Pero mukhang yung MVP group baka i-freeze na itong si Mikey. Ayon dito sa column ni Homer Sison na lumabas sa Spin PH, ginusto sana ni Mikey na makausap itong si Coach Chot Reyes at itong si MVP, si Manny Pangilinan, pero pareho daw itong busy, kaya hindi pinagbigyan yung request ni Mikey. Kung ganyan lang ang magiging sitwasyon, mukhang talagang nanlamig na itong TNT dito kay Mikey Williams at understandable naman yan dahil nga matagal sila na hindi nakapag-usap at ang paniwala sa pakiramdam ng MVP group ay itong si Mikey ang nagho-hold back nung kanilang contract negotiations. At ngayong maganda na ang takbo ng performance ng TNT para hindi na nila kinakailangan ito si Mikey Williams.
So sa ngayon, ito si Mikey mukhang gustong bumalik sa PBA pero ang problema, yung rights nito ay nasa TNT Tropang Giga. Kaya hindi siya pwedeng basta-basta lumipat sa ibang mga teams ngayon. Dahil syempre kinakailangan muna siyang pakawalan ng TNT. Alam natin ang Converge FiberXS gusto sana kunin to si Mikey pero sabi ni Homer Sison, yung pagpirma ni Jackson Corpus dito sa kontrata sa Converge ay isanyalis na sumuko na itong Converge na makuha si Mikey at si Jackson Corpus na lang gagamitin nila para mapatibay yung kanilang front court. So ang tanong ngayon kung hindi sa Converge mapupunta si Mikey Williams, ang team naman kaya to pwedeng malipat. Sa totoo lang, marami naman dyan ibang options, kabilang na, of course, itong SMB. Pero i-trade kaya naman ng TNT itong si Mikey Williams dito sa kanilang karibal. Depende rin siguro kung sino magiging kapalit niyan. Kaya medyo magiging maraming developments na mangyayari dito sa ngayon dahil ang San Miguel, alam natin, nagpapalakas. So baka subukan niya na makuha itong si Mikey Williams. Pero depende pa rin yan sa magiging takbo ng negosasyon. At ang huli nating balita ngayon, mukhang itong Rain or Shine Elasto Painters daw ay nagre-ready na gumawa din ng mga movements para mapalakas yung kanilang lineup dahil ayaw nilang maiwanan sila ng Converge FiberXS. Maraming mga trade assets itong Rain or Shine Elasto Painters at depende na lamang yan dito sa mga ibang teams kung sino yung kanilang kukunin. Dahil sa ngayon itong TNT, Hinebra, SMB, lahat yan nagpapalakas at lahat yan interesado na makuha yung mga top players ng Rain or Shine katulad nila Keith Datu, itong si Kaylan Tiongson, si Adrian No kung matiba pa. Marami talagang options dito sa Rain or Shine pero sa ngayon si Coach Yeng Giao ay nag-iisip muna mabuti at hindi yan basta-basta gagawa ng mga moves. Lalo na at alam niya na marami pang pwedeng mangyari dito. Kaya sa ngayon itong si Coach Yeng Giao ay very patient yan dito sa kanyang strategy. Alam naman natin na si Coach Yeng Giao kapag yan ay gagawa ng moves, sisiguraduhin niya na hindi malulugi Rain or Shine. And ilang taon na pinakita ni Coach Yeng na magaling talaga silang pumili ng mga draft talent. Yung mga hindi pinapansin ng ibang teams, makikita nila na babagay doon sa kanilang sistema. Ilang taon na niya ginawa yan kaya hindi na magtataka yung marami kung itong Rain or Shine nga ay maging isa doon sa mga top teams ngayon dito sa PBA. Dahil sa ngayon, itong Rain or Shine talagang pinapakita kung sino-sino yung mga pwede nilang magamit. At marami ding mga teams ngayon interesado talaga doon sa mga wingmen ng ROS. Pero si Coach Yeng Giao, malamang kung ipamimigay niya yung isa dyan o dalawa, sigurado mga first round draft pick ang kanyang hihilingin. Kaya sa ngayon, itong Rain or Shine Elasto Painters, nagmamasid muna yan at pinapakinggan yung mga offers sa iba't ibang mga teams at eventually, sila ay pipili na ng makukuha dyan. Kaya dito natin masasabi talaga na magiging maganda ang very interesting yung development dito ng Rain or Shine Elasto Painters kung sakasakali nga na matuloy ang mga nabanggit na trade. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon family, Michael D. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, pati na rin si Dexter Domer, Enju Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman at ang iba pa natin taga-subaybay.